nakarating na sa iyo ang malaking sorpresa at pasabog ko para sa iyo. Alam mo kasi, wala naman akong pakialam kung mambababae ka, pero ayoko namang makikinabang siya sa pera at kahit na anong para sa akin at sa mga anak ko. Kaya kung siya lang din naman ang makikinabang, mas mabuti pang sunugin ko na lang. At saka, ganun-ganun na lang ba? Ang bagay sa katulad mo ay dun sa basurahan makipag-agawan sa langaw. Hayop ka! Hindi mo pwedeng gawin sa akin to! Pinaghirapan ko rin ang lahat ng meron ako! Mapapatay kita! Yan! Sige, tuluyan mo na yan! Nang matapos ng problema natin, hanggat nabubuhay siya, hindi niya tayo titigilan. Bago niya pa makuha ang lahat sa atin, kailangan nating maisalba kung anong meron tayo at magtago. Hindi tayo pwedeng makulong. Patayin mo na siya! Pagkatapos kong sundin lahat ng gusto mo, ngayong wala na akong pakinabang sa'yo, ganito ang gagawin mo. Isang malaking pagkakamali na nagpaloko ko sa'yo. Isa kang malaking pagkakamali. Ginawa ko ng lahat para lang makaahon sa hirap ng buhay. Pero paulit-ulit lang akong hinahabol ng kamalasan. Ayoko na. Pagod na ako sa buhay kong ito. Mas mabuti pang mamatay kaysa sa araw-araw kong makita ang sarili ko sa ganitong kalagayan. Taon 2007, Maynila, bandang 7:00 ng gabi. Tulak-tulak ni Lara ang kariton na pinaglalagyan niya ng mga kalakal. Tapos na nilang ikutin ang buong subdivision na medyo malapit sa squatters area na kanilang tinitirhan. Grabe, no? Araw-araw tayo nangunguha ng kalakal pero parang hindi sila nauubusan. Ayaw mo pa nun? Mas maraming basura, mas maraming kita. Basta, ayusin mong pangunguha ng kalakal sa mga basurahan. Nung isang araw ako patuloy na pagalitan ng matanda. Hindi nga ako may gawa nun. Alam mo naman yung matandang yun, saksakan ng sungit. At sa palagay ko, nag-uulyanin na. Itinatali ko pa nga na maayos yung mga garbage bag na basta-basta niya lang itinatambak dun sa harap ng bahay niya eh. Ay! Basta, mag-ingat na lang din tayo bago pa tayo pagbawalan na pumasok dito. Teka, asan pala yung pinsan mong si Marinel? Hindi na ba siya mangangalakal? Nangangalakal pa rin naman pero lagi siyang may lakad nitong nakaraan eh. Nagagalit na nga si tatay. Paano? Hindi kasi nagpapaalam. Alam mo no nakaraan, nakita ko siya nang bumaba ng tricycle. Hapit na hapit yung suot. Tapos yung muka, ang puti-puti na parang nasubsob sa pulbos. Tapos, ang pula ng nguso. Alam mo, gusto ko nang isipin na sumasama na siya sa mga pokpok na taga rito sa atin na pag-alagala sa kalsada sa gabi. Ako, kapag nagkataong kawawa siya, hindi lang sakit ang aabutin niya. Kapag siyang minalas-malas, baka bigla na lang natin siya makita sa may dump site. Ay, alam mo naman yon, walang pinakikinggan. Gagawin niya kung anong gusto niya. Sino ba naman ang habang buhay nagugustuhin ng pagdampot ng basura para lang may makain? Kung may iba akong mapapasukan, papatusin ko eh. Pero hindi naman naaabot sa punto na, alam mo na, lalo na ngayon na lalong lumalala ang sakit ni tatay. Saan naman kami kukuha ng pampaospital? Alam mo, buti ka pa nga nakakapag-aral ka na ulit eh. Eh ako, imposible na makatapos ng high school sa edad kong to. Nakakahiya na. Ano ka ba? Walang matanda at bata sa pag-aaral. Mag-enroll ka lang tapos module lang yun. Kapag pumasa ka sa exam, may diploma na tayo. Pwede na tayong mag-enroll sa TESDA. Kung hindi ay, di mas maigi pa mag-apply na lang ako sa bar tapos sasayaw na lang ako ng ganto tapos ganyan. Siyempre, sayang naman yung kapugian at maganda kong katawan, di ba? Hay nako, hindi sila tumatanggap ng maasim doon at baka bawat pagtaas ng braso mo, mahimatay yung mga tao sa lakas ng putok mo. Huh? Grabe ka naman. Sakit mo naman magsalita. Minsan lang naman eh. Kapag nakakalimutan kong magtawas. Hay nako, wag mo nang ituloy ang pinaplano mo. Siguradong magsasara ang bar na papasukan mo. Sobra ka talaga. Sa ganda kong lalaking to, imposible ang sinasabi mo.
Ay, hindi ka talaga marunong maghintay na purihin ka ng iba. Tama na yung pagbubuhat mo ng sariling bangko. Umuwi na tayo at mukhang may paparating na bagyo. Lumalakas ng hangin na may kasamang masangsang na amoy. Mabilis na itinulak ni Lara ang kanyang kariton. Kahit medyo may kabigatan yon at nagmamadali na ring sumunod ang kanyang matalik na kaibigan na si Joey. Sa kabilang banda, hawak ni Marinel ang pera na iniabot sa kanya ni Edwin. Nasa loob sila ng isang bodega ng junk shop na pagmamay-ari ng lalaki. Paano? Aalis na ako. Bukas na lang ulit ha. Salamat dito. Ay, maliit na bagay lang yan sa sayang ipinaparamdam mo sa akin. Alam mo, kayang-kaya kitang ialis sa maruming lugar na tinitirhan mo. Basta ipangako mo lang sa akin na wala ka ng ibang kikitain kundi ako lang. Sabihin na nating magseselos ako o di kaya ay sadyang madamot ako. Gusto ko, aking ka lang, ha? Sige na, umuwi ka na at baka may dumating pang magbebenta ng kalakal o di kaya naman ay biglang bumalik yung misis ko. Ay nako, yan ang hindi pwedeng mangyari. Siguradong kakalbuhin ako noon. Nakakatakot kaya si Aling Antonia. Hindi ko nga alam kung paano ka nakakatagal sa kanya eh. Para siyang laging dragon na magbubuga ng apoy. Yung kilay niya laging magkasalubong. Ay, ganun talaga yon. Pero palambot din naman ang puso nun. Ayaw niyo lang basta-bastang nakikipag-usap at nagtitiwala. Kasi takot siyang maloko. Tama ba? Ikaw naman kasi sigurado ko na noon pa, babaero ka na. Sus, inaaliw ko lang naman ang sarili ko. Saka nung nagkaedad na siya, hindi niya naman na kayang ibigay yung pangangailangan ko. Ay nako, oo na lang. O paano, mauna na ako ha? Mag-iingat ka mamaya pag-uwi at huwag kang magpapahalatang pinagod kita. Bye! Samantala, mula sa di kalayuan sa junk shop, natanaw ni Joey ang pinsan ni Lara na si Marinel. Oh, si Marinel yun, di ba? Aba, nakaporma pa talaga. Wala na bang mas iiksi pa sa suot niya? May lakad na naman siguro yan. Hoy, Marinel! Hoy! Aba, bingi ba yun o nagbibingi-bingihan lang? Imposible naman na hindi niya ako marinig. Hay, malamang hindi ka talaga niya papansinin kahit narinig o nakita niya pa tayo. Alam niya namang magtatanong tayo ng magtatanong. Ayaw niya ng ganon. Magaling magtago si ate at hinding-hindi naman yun aamin kung may ginagawa ba siyang kalokohan. Dumiretso na lamang ang dalawa at agad na tinawag si Mang Edwin. Mang Edwin? Mang Edwin? Yuhu! Hinihingal na lumabas sa bodega ang matanda at nagpupunas pa yun ng pawis gamit ang kulay asul na bimpo. Oh, kayo pala. Sige na, ibaba nyo na yan at nang makilo na natin. Nagsiuwian na yung 2 tauhan ko eh. Mukhang mapapalaban na naman ang mga yun sa inuman tapos tanghali na naman papasok bukas. Ay. Kaya po pala, parang napalaban kayo ngayon eh. Pawis na pawis ho kayo. Oo. Napakainit kasi sa loob ng bodega. May mga nililigpit ako. Sige na. Ilagay nyo na yan dito. Mang Edwin, nakita ko po na galing dito si Ate Marinel. Ano pong... Ay, kinuha niya lamang yung bayad niya sa kalakal nung nakaraang araw. Nagkatinginan at tumango na lamang ang dalawa na tila ba naniniwala sa sinabi ni Mang Edwin. Matapos makilo ang kanilang kalakal, agad na ring inabot sa kanila ng matanda ang bayad. Yun oh! Panalo! Salamat, Mang Edwin, ha? Akalain mo, mahigit 300 din yung napulot natin. Oo nga eh, mabuti naman at may pambili na kami ng ulam at bigas. Tara na, siguradong gutom na at nag-aalala na si tatay. Nang makaalis ang dalawa, muli nilang naalala sina Marinel at Mang Edwin. Sa tingin mo ba totoo yung sinabi ni Mang Edwin kanina? Para kasing hindi lang isang beses na nakita ko si Marinel dun ng ganong oras. Buti sana kung nagbenta siya ng kalakal. Parang hindi naman. Napapaisip na nga rin ako eh. Sa tingin mo, may iba pa bang dahilan si ate kung bakit laging pinupuntahan niya si Mang Edwin? Alam mo kasi, sabi ni Lola, saksakan daw ng babaero yang si Mang Edwin nung kabataan niya.
Ang totoo, ex-girlfriend nga niya yung bunsong kapatid ni Lola yung nagpakamatay. Ay, malay mo, baka hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagbabago. Sinasabi mo bang papatulan ni ate si Mang Edwin na may relasyon sila? Seryoso ka ba? Parang tatay o lolo niya na yan Bakit hindi? Alam mo naman lahat gagawin nun basta magkapera lang. Tsaka, isinusuka niya ng pangangalakal, di ba? Kaya, hindi naman sana. Ibang trabaho na lang. Pero wag naman yung aabot siya sa punto na papatol na siya sa matanda at kung sino-sino. Isa pa, kapag nakarating yan kay tatay, siguradong magagalit yon. Ay, nako. Sigurado yan, sa dami ng tsismosa nating kapitbahay. Di bali nang walang makain, basta lagi may pagchichismisan. Patuloy sa pagkukwentuhan ang dalawa hanggang sa makarating sa squatters area kung saan doon sila naninirahan. Magkakadikit na bahay na yari sa kakarampot na semento, tabla at mga yerong pinagtagpi-tagpi. Magulo, maingay at hindi rin kaaya-aya ang amoy, ngunit sanay na sila at baliwala na lamang sa kanila ang mga yon. Nang makapasok sa kanilang bahay, agad na nagmano si Lara sa kanyang tatay Ambo. Salamat anak, kaawaan ka ng Diyos. Siya nga pala, alam mo ba kung saan nagpunta ang ate Marinel mo? Kanina pang 3:00 umalis hindi pa rin umuwi. Mahigat isang linggo ko nang napapansin na umuwi yun ng alanganing oras. Hindi rin talaga marunong magpaalam ang babaeng yun, oo. Tsaka meron akong narinig mula sa mga nagkukumpulang tsismosa dyan sa labas. Ay, may alam ka ba sa mga ginagawa ng pinsan mo? Ha, Lara? Wala po, tay. Tsaka, mas makabubuti po kung kausapin niyo na lamang po siya ng maayos. Talagang kakausapin ko siya. Oo, at naghihirap tayo pero ni minsan ay hindi ko kayo kukonsintihin na gumawa ng mali at pagpiestahan ng ibang tao. Ay, lalo pong lumalala ang ubo niyo, tay. Kailangan na po nating mapatingnan yan. Palagay ko nga, hindi na lang basta ang ubo yan Huwag mo akong alalahanin, anak. Ayos lamang ako. Isa pa, hindi naman ay tubago. Ganito rin ang ikinamatay ng aking ama, kaya alam kong... Tay, kaya nga kailangan na nating magpatingin sa doktor. Meron naman pong paraan para gumaling kayo Ay, nako, mas lalo ka lamang mahihirapan. Hindi na nga ako nakakatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan natin ay dumadagdag pa ako sa gastusin at isipin ninyo. Tay, meron naman hong libreng gamutan sa health center, kaya sa ayaw nyo at sa gusto, magpapagamot po kayo. Ay, sige na. Lalo lamang tuloy akong inuubo sa iyo Ay, siya nga pala. Nakapagsaing na ako. Pinagkasya ko na lang yung tirang bigas dyan. Yun nga lang ay wala tayong ulam. Huwag ho kayong mag-alala. Sandali lang po. Maliligo lang po muna ako. Bibili na lang ho ako ng delata o kaya naman ay ihaw-ihaw para may ulam tayo. Nagmamadali ng tumungo sa maliit na banyo ang dalaga at agad na naligo. Lumabas yon na nakasapin lamang ng tuwalya. Papasok na sana siya sa kwarto nang biglang bumukas ang pintuan. Tada! Kain na tayo. Bumili ako ng lechon manok sa labas. Aba, kararating mo lang. Magbihis ka na, dali na. Nagugutom na ako At saka, nga pala, may ibibigay ako sa'yo. At syempre, sa paborito kong tiyuhin. Ate, sandali lang ha. Magbibihis lang ako saglit. Magsasalita na sana si Mang Ambo nang bigla yung pigilan ni Lara. Tay, sandali lang ha. Huwag niyo munang pagalitan si ate. Kumain muna tayo. Gutom na rin ako At saka, ang sarap kaya nung manok. Ay, isa ka rin yung bata ka, oo. Bilisan mo na. Baka pareho ko kayo. Ay. Anong pinagbubulungan niyo dyan? May problema po ba, Chong? Tada!
Ayan, nakabihis na ako. Maghahain na ako ng kanin. Maupo ka na, Tay. Kakain na tayo. Buti na lang dumating ka na, ate. Lalabas pa lang sana ako para bumili ng ulam eh. Mabuti na lang at hindi ka pa nakabili. Nang makahain na, agad nang kumain ang mga yon ng kanilang hapunan. Natatawa pa si Marinel habang tinitingnan ang kanyang pinsan na si Lara na noon ay sarap na sarap sa letsyong manok. Grabe, ang sarap. Minsan lang ako makakain nito. Hindi ko na nga maalala kung kailan yung huli. Salamat, ate, ha? Teka, ano pala yung ibibigay mo sa akin? Namili ako ng damit tapos binilhan ko rin ng shorts si Chong. Wow, ang taray naman. Teka, anong meron? Bakit ang dami mong pera? May racket ako na... Anong klaseng racket? Sabi mo nga sa amin ang totoo. Totoo ba ang chismis na kumakalat dito na pumapara ka ng mga sasakyan sa kalsada sa gabi? Nagbebenta ka ng katawan kapalit ng mga lintik na damit at kung ano-ano binibili mo, ha? Kanino nyo naman ho narinig yan? Judger malala, ha? At saka, bakit ba kayo naniniwala sa kanila? Kayo na rin ho ang nagsabi na chismis galing sa mga makakating dila ng mga chismosa nating kapitbahay. Ibig sabihin, hindi po totoo yan. Sige. Sabihin na natin na hindi nga totoo ang sinasabi nila, na talagang chismis lamang ang lahat. Pero gusto kong linawin mo sa akin kung anong klaseng trabaho ang pinasok mo. Anong racket ang tinutukoy mo, ha? Ang dami naman tanong. Ano ba yan? Kumain na nga lang ho tayo. Bakit hindi ka makasagot? Hindi mo alam ang isasagot mo, ano? Marinel, halos ako na nagpalaki sa'yo, kaya alam ko kung nagsisinungaling ka. Alam ko na may tinatago ka at napapansin ko na rin yung kakaibang kinikilos mo. Yung oras ng pag-uwi at ang madalas mong pag-alis-alis na hindi namin nalalaman. Ay, alam niyo naman na pala eh. Bakit pa kayo nagtatanong? Hindi ko na kailangan magpaliwanag. Paniwalaan niyo kung anong gusto niyo. Masisisi niyo ba ako? Bakit kayo? Masaya ba kayo sa buhay niyo? Masama bang gumawa ng paraan para makaalis tayo dito? Masama bang tumikim ng masarap na buhay? Yung hindi mo na kailangang dumampot ng basura at magtulak ng kariton? Bakit sa tingin niyo masaya si Lara sa buhay na meron siya? Gusto niyo bang matulad kami kay Tia? Namatay sa pangangalakal? Na namatay na pero lugmok pa rin sa kahirapan? Bastos ka! Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Hindi solusyon sa kahirapan ng pagbebenta ng laman, Marinel. Lalo mo lamang binababa ang pagkatao mo. Kayo nagpalaki at kumupkup sa akin. Hindi ko nakakalimutan yun, Chong. Pero buhay ko to. Gagawin ko kung anong gusto ko at hindi niyo ako pwedeng diktahan. Isa pa, gusto ko lang naman makatulong eh. Kung magmamatigas ka at kung gusto mong ipagpatuloy ang ginagawa mo, mas makabubuti kung umalis ka na lamang dito. Tutali, sinusuka mo naman ang buhay na meron kami. Kapag wala ka na sa puder ko, malaya ka nang gawin ano man ang gusto mo. At kung ano man ang mangyari sa'yo, wala na akong pakialam. Kunin mo mga gamit mo at lumayas ka. Ate, huwag kang aalis. Huwag niyo naman pong paalisin si ate. Wala po siyang... Manahimik ka, Lara. Huwag na huwag mo akong susuwin kung ayaw mo matulad sa kanya. Ano pang hinihintay mo, Marinel? Kunin mo yung mga gamit mo at umalis ka na. Oo na. Aalis ako at pinapangako ko. Hindi na ako babalik dito. Masyado kayo nagmamalinis. Sana lang talaga hindi umabot sa punto na mapilitan ng anak ninyo na maging katulad ko. Dahil kapag nagkataon, kakainin yung lahat ng sinasabi niyo sa akin. Padabog na nag-impake ng kanyang mga gamit si Marinel. Inilagay yon sa may kalakihang bag at agad na ring umalis. Tatay, talaga bang hayaan na lang nating umalis si ate? Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Malaki na siya at kaya niya ng sarili niya. Iligpit mo na yung mga pinagkainan. At sinasabi ko sa'yo, wag na wag kang tutulad sa kanya. Marami pang ibang paraan para kumita ng pera, Lara. Kahit hindi madali, basta marangal at talagang pinagpaguran mo.
Opo, alam ko naman po yun. Ang sarap-sarap pa naman ng kain ko kanina. Huwag mo nang kainin yan. Ipakain mo yan sa mga asong gala sa labas. Hindi pa ba malinaw sa'yo na sa maruming paraan niya kinuhang pinambili niya dyan? Hindi niya na binigyan ng kahihiyan ng sarili niya. Tama na, Tay. Sige po, matulog na po kayo. Ayan, teka, uminom po muna kayo ng tubig para bumaba yung lechon manok. Ay, yung plema dyan sa lalamunan nyo. Anong itatapon? Kakainin ko to. Sayang, sarap kaya nitong lechon. Minsan na nga lang makatikim nito tapos... Ay, saan kaya pupunta si ate? Samantala, Kung magpalayas siya, parang wala akong ambag sa bahay na yon. Tingnan na natin kung kayanin ni Lara ang lahat. Saan ako magpapalipas ng gabi ngayon? Kung alam ko lang na palalayasin ako nun, ay nako, hindi na sana ako namili kanina. Tawagan ko kaya si Edwin. Siguradong tutulungan ako nun. Bahala na nga. Basta, gagawa ko ng paraan para hindi na ako bumalik sa lintik na pamumulot ng basura. pinagtitinginan pa siya ng mga taong nakatambay at mga kapitbahay nila habang siya ay naglalakad. Ayan, mukhang pinalayas na ni Mang Ambo. Haliparot din kasi ano, hindi na nahiya. Mahiya? Hindi ako dapat mahiya, lalo na sa'yo. Sa inyong lahat. Tumanda ka na't lahat-lahat, chismosa ka pa rin. Kung makapagsalita kayo at pag-usapan niyo ako, akala niyo naman may ambag kayo sa buhay ko. Kaya hindi kayo umaasenso eh. Dahil wala na kayong ginawa kundi bantayan ang buhay ng iba. Mga pangit, lalo ka na. Mukha kang matandang palaka. Nagtawanan naman ang mga kalalakihan na nakatambay roon. Nagpatuloy na siya sa paglalakad at lumingon pa, sabay inirapan ang mga tsismosang nakatanaw pa rin sa kanya. Ano, Aling Marites? Tameme ka kay Marinel, no? Mukha ka raw palaka. Kokak, chismis pa nga. Magsiuwi na kasi kayo't ipahinga niyo yung mga bunganga niyo. Huwag muna kayong uminom at baka mapasmayan at lumawit yung dila niyo. Abat, tarantadong to. Huwag kang dadaan dito. Bubuhusan kita ng ihi ko mula sa anidorang lintik ka. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na si Marinel sa tapat ng bahay ni Mang Edwin. Medyo may kalayuan din yun mula sa junk shop nito. Tumuloy yun sa balkonahe ng bahay at kinapa ang napakaluma na nitong keypad sa cellphone. I-text ko kaya, baka sakaling gising pa siya. Parang may nanonood pa ng TV. Agad nung ginawa ang kanyang naisip at sa mga oras na yun, sakto namang nasa kwarto na ang asawa ni Mang Edwin na si Aling Antonia. Nagmamadaling lumabas ang lalaki at gulat na gulat nang makita ang dalaga sa kanilang balkonahe. Ay, pambihira naman oo. Bakit ka pumunta dito sa bahay? Ano bang kailangan mo? Malilintikan tayo sa ginagawa mo eh. Anong magagawa ko? Gusto mo ba magpalakad-lakad ako ngayong gabi o di kaya matulog sa kalsada? Ay, pinalayas ako sa bahay kaya tulungan mo naman ako. Kung hindi... Edwin, mahal, nasaan ka? Ay, yan ang abang sinasabi ko eh. Patay tayo neto. Kumalma ka nga, akong bahala. Basta, sakyan mo na lang ako, ha? Sumagot ka, tawagin mo siya papunta rito. Bilis! Ay, mahal, nandito ako sa balkonahe. Halika. Oh, Marinel, anong ginagawa mo dito? Alanganing oras na para magbenta ng kalakal. Mag-aalas 9 na, at hindi to junk shop. Bahay namin to. Madam Antonia, ang totoo po, naghahanap po ako na matutuluyan ngayon. Nag-aaway po kasi kami ng pinsan kong si Lara kaya pinalayas po ako ni Tio. Oh, tapos? Anong akala mo dito sa amin? Bahay ampunan? Ay, mahal naman. Kawawa naman si Marinel. Siguro, mas maganda dito na lang muna siya magpalipas ng gabi. Kahit dito lang sa balkonahe natin. Tapos, bukas pwede na siya maghanap ng ibang matutuluyan. Pwede ka namang mamasukan bilang kasambahay para hindi ka na mamroblema sa titirhan mo. Oo nga naman. Ay, teka, marunong ka ba sa mga gawaing bahay? Baka naman masyado kang salaula sa gamit.
Madam Antonia, maliit lang ho ang bahay namin at malayong-malayo ho sa itsura ng bahay ninyo pero marunong naman ho ako sa mga gawaing bahay. Ang totoo po niyan, minsan rumarakit ako na tagalinis ng bahay. Marunong din naman ho akong magluto, kaya... Ay siya, sige. Pero siguruhin mo na magugustuhan ko ang trabaho mo. Kapag hindi ay palalayasin din kita tulad ng ginawa ng tiyuhin mo. Pero bago kita papasukin sa pamamahay ko, ipapaalala ko lamang sa iyo na ayaw ko ng dugyot, abusado, tamad at magnanakaw na kasambahay. Ayaw ko rin na may nasisira sa mga gamit ko o may mababasag. Marami na ako napalayas noon at gagawin ko ulit kapag hindi tayo nagkasundo. Naintindihan mo? Oo naman po, madam. Masyado po kayong sige kayo, mababawasan yung beauty nyo. Patulog na kayo pero bagong ligo yata kayo, ang bango-bango nyo pa. Kaya naman walang duda kung bakit mahal na mahal kayo nitong si Mang Edwin eh. Para lang ho kayong 30 years old. Huwag mo na akong balahin. Sa laki at linaw ng salamin ko sa kwarto, alam ko na maganda ako. Pumasok ka na. Maligo ka't siguruhin mo malinis ang paa mo bago ka matulog. Diyan ka muna matulog sa sofa at bukas linisin mo yung dating kwarto ng kasambahay namin. Naku, maraming salamat po, madam. Tatanuin ko pong malaking utang na loob ang pagpapatira niyo sa akin dito. Pagpapatira ka dyan, pagtatrabahuhan mo ng maayos ang lahat, mula sa pagtira mo dito at maging sa kakainin mo araw-araw. Yung iba ron, yun ang magiging sahod na matatanggap mo buwan-buwan. Sige po, wala naman pong problema. Edwin, ikaw nang bahala sa kanya, matutulog na ako. Sumunod ka na rin agad, ha? Siguruhin mong nakasara na maayos ang mga pintuan at mga bintana. Baka may makapasok na magnanakaw. Wag po kayong mag-alala. Hindi ko po hayaan na may makapasok na magnanakaw. Hindi naman po ako tulog mantika. Agad naman nang pumasok si Aling Antonia sa kanilang silid. Napangisi na lamang si Mang Edwin sabay na pailing-iling sa ginawa ni Marinel. Ibang klase ka talaga. Buti na lang at napapayag mo siya. Pero binabalaan kita, ha? Kailangan natin mag-ingat. Hindi basta-basta kung maghalit ang asawa ko. Isa pa, kailangan mo makuha ang tiwala niya. Oo, alam ko. Sige na, matulog ka na. Ako nang bahala sa sarili ko. Ipasok mo dun yung bag mo sa may kwarto dahil iinit ang ulo nun kapag nakita niyang pakalat-kalat yan. Ayusin mo ang trabaho mo at tama lang nasakyan mo at gawin mo ang lahat ng gusto niya. Sige na, magpahinga ka na. Good night. Nako, ikaw talaga. Sabi ko nang... Ay sus, kunwari ka pa. Gusto mo rin naman. Ikaw talaga, napakapilya mo. Nagpalingon-lingon pa si Mang Edwin bago pumasok sa kwarto ng kanyang asawa. Kapag nakita ni Lara na nandito na ako, magugulat siya. At syempre, malalaman din ni Chong dahil malamang magkukwento siya. Nakakainis Akala mo naman hindi na kinabang sa akin. Oo nga't kinupkup niya ako, pero ang tagal ko rin kayang nagtiyaga sa buhay daga. Kung kontento na sila sa buhay nila ngayon, ibahin nila ako. Ngayon nandito na ako, mas magkakaroon ako ng pagkakataon na mabagong kapalaran ko. Sisiguruhin ko na mapapakinabangan ko ang mag-asawang ito, lalong-lalo na si Edwin. Hindi ako pumatol sa matanda para lang sa wala, ha? Kapag marami na akong pera, magpapakalayo-layo na ako dito. Makalipas lamang ang ilang buwan, matagumpay na nakuha ni Marinel ang loob ni Aling Antonia. Natuwa naman ang matanda dahil masipag at marunong yon sa mga gawaing bahay. Pagkatapos kumain sa tanghali ay pumupunta pa yon sa junk shop para tumulong kay Mang Edwin. Madalas naman na pumupunta si Aling Antonia sa mga kaibigan niya at kung minsan bumibiyahe yon papunta sa mga anak nila ni Mang Edwin na may kanya-kanya ng pamilya. Isang araw, Marinel, ikaw na bahala dito sa bahay, ha? Bago ka pumunta sa junk shop, siguruhin mong nakasarado ng maayos ang pintuan. Magdala ka rin ng tubig at merienda para kay Edwin. Sige ho, madam. Ako na pong bahala. Ingat po kayo sa lakad nyo. Okay lang kahit hindi ka na makabalik. Ako nang bahala sa asawa mo at sa mga iiwan mong kayamanan. Anong iningisi-ngisi mo dyan?
Mukhang ang saya-saya mo yata. Wala naman po. Masaya lang po ako na mabait na kayo sa akin, na hindi nyo na ho ako sinusungitan tulad nung una. Pasensya ka na. Kailangan ko lang gawin yon para masigurong aayusin mo ang trabaho mo at ayaw ko kasi ng mga taong abusado. Hindi nyo naman na po kailangang sabihin sa akin yan. Nagtatrabaho naman po talaga ako ng maayos. Yung sigurado ako na magugustuhan nyo at sa laki ng tulong nyo sa akin, hindi po ako gagawa ng kahit na anong ikagagalit ninyo. Salamat naman kung ganon. Alam mo, hindi naman kasi lahat katulad mo eh. Kaya maraming salamat. Sana'y huwag kang magsasawang magserbisyo para sa amin ng asawa ko. Naku, yan po ang hindi mangyayari. Para ko na rin ho kayong mga magulang. Mamahalin ko ang ibinigay niyo sa aking trabaho dahil ayaw ko na pong bumalik sa pagtutulak ng kariton. Tama yan. Sige na. Aalis na ako. Yung mga bilin ko, ha? Opo, madam. Ingat po kayo. Bye! Nang matanawan ni Marinel na lumabas na ang matanda sa bahay, agad na siyang humiga sa sofa. Ay, ang sarap talaga ng buhay ko rito. Kumusta na kaya si Chong? Siguro pinagsisisihan niyang pinalayas niya ako. Araw-araw ko pa namang pinamumuka kay Lara sa junk shop na higit na mas masarap ang buhay na meron ako ngayon. Nakakaawa kung tutuusin, lalo na't malubahan na pala ang sakit ni Chong, pero pagkatapos niya akong palayasin, alangan naman tulungan ko pa sila. Hindi rin naman niya tatanggapin kapag nalaman niyang galing sa akin. Sa sobrang pagmamalinis, mamamatay silang nakanganga at kumakalaman sikmura. Ilang sandali pa nakaidlip ang dalaga matapos ang kanyang pagmumuni-muni. Mag-aalas-2 na ng hapon nang makapunta si Marinel sa junk shop ni Mang Edwin. Sakto naman walang nagbebenta ng kalakal at absent din nung araw na yon ang 2 tauhan ng matanda. Kanina pa kita hinihintay. Saan ka ba pumunta? Saan pumunta ka dyan? Nakatulog lang ako kaya ngayon lang ako nakarating. Sus, ikaw naman? Namiss mo ako kaagad? Kagabi lang matagal ka rin namang tumabi sa akin Buti na lang talaga napakahimbing lagi ng tulog ng asawa mo dahil sa pinapainom kong juice na may, alam mo na. Huwag ka nang magtampo. Nandito naman ako at babawi ako sa'yo. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko kung wala ka eh. Baka nga nabaliw na ako. Ay, mahal na kita, Marinel. At ibibigay kong lahat sa iyo basta ipangako mo lang sa akin na ako lang ang lalaki sa buhay mo. Sa loob ng bodega kung saan nila madalas ginagawa ang kanilang kataksilan, napabalikwas ang dalawa nang may marinig na mga boses mula sa labas. Tao po! Tao po! Mang Edwin! Tao po! Kilala kong boses na yun Si Lara. Pwede bang ikaw munang lumabas? Susunod na lamang ako. Aayusin ko lang ang sarili ko. Ayan, magbihis ka na. Bilisan mo. Eto na. Pampihira naman talaga, Mga istorbo. Agad na lumabas ang lalaki para kausapin sina Lara at Joey. Mababakas naman ang lungkot sa mukha ng dalaga. May problema ba? Mang Edwin, wala na po si tatay. Ano? Ay, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Kailan pa? Ano nangyari? Kanina lang po. Naging mas malubha po ang sakit niya kaya sunod-sunod na ho yung pagsusuka niya ng dugo. Nasa morgue pa ho siya. Kailangan ko po sanang makausap si Ate Marinel. Nandito po ba siya? Sandali lang at maupo muna kayo riyan. Tatawagin ko lang. May pinapagawa kasi ako sa kanya sa bodega eh. Nang bumalik si Mang Edwin, kasama niya na si Marinel. Lara, totoo ba? Tumango na lamang ang dalaga, sabay na pahagulhol at yumakap sa kanyang pinsan. Ate Marinel, ikaw na lamang ang natitirang kamag-anak ko. Kailangan kong tulong mo. Patawarin mo na si tatay sa mga panghuhusga niya sa'yo at pagpapalayas niya sa'yo noon.
Tulungan mo naman ako may palibing siya na maayos, ate, oh. Pakiusap. Huwag ka nang umiyak. Hindi naman kita pababayaan eh. Oo, masama ang loob ko sa ginawa niya, pero pamilya pa rin tayo. Mahigpit ring tinugunan ni Marinel ang yakap ng kanyang pinsan. Bago umalis sa mga yon ay nag-abot din ng pinansyal na tulong si Mang Edwin para sa pag-aayos ng labi ng ama ni Lara. Umuwi muna si Marinel sa bahay para kumuha ng pera bago siya sumunod sa kanyang pinsan. Labis namang nagpapasalamat si Lara na sa kabila ng lahat ay hindi pa rin sila tinalikuran ni Marinel nung mga sandaling yun. Lumipas ang 3 araw, agad ring ipinalibing ni Lara ang kanyang ama na si Mang Ambo. Nagpatuloy naman ang muling maayos na relasyon ng magpinsan. Palagi niyang binibisita yon sa bahay. Naiintindihan mo naman siguro si tatay kung bakit nasabi at nagawa kanyang palayasin nung gabing yon, ate, di ba? Oo, may dahilan naman para magalit siya. Hindi ko naman itinatanggi na ginawa ko talaga yon. Oo, hindi naman talaga tama, pero yun lang ang naiisip kong paraan para... Ay, kalimutan na nga natin yon. Kumusta ka na ngayon, ate? Kumusta yung pagiging kasambahay? Maayos naman. Alam mo, pakikiusapan ko si Madam Antonia na kung pwede ay doon ka na lang din sa akin. Malaki yung kwarto ko doon. Pwede ka pa magtrabaho sa junk shop kung gugustuhin mo o kahit doon sa bahay. Pwede ka rin bumalik sa pag-aaral kung gusto mo talaga. Tutulungan kita. Basta tutulungan mo rin ako. Ang ibig kong sabihin ay magtulungan tayo. Pag-iisipan ko, ate. Nahihiya na ako sa iyo eh. At masyado nang malaki ang naitulong mo sa akin. Tsaka, gaano naman tayo kasigurado na papayag si Madam Antonia? Mukha pa namang masungit yon. Mukha lang siya masungit pero mabait talaga si Madam. Hindi naman ako magtatagal doon kung hindi eh. Babalitaan kita ha. Paano? Uuwi muna ako. Magluluto pa ako ng hapunan. Makalipas ang ilang oras, dinaanan na naman ni Joey si Lara para mangalakal. Habang tinutulak ang kani-kanilang kariton, ay agad namang ipinaalam ni Lara kay Joey ang inaalok ng kanyang ate Marinel. Ay, sigurado ka ba? Baka mamaya mapahamak ka lang. Gaano ka na kasi siguro na walang ginagawang kalokohan ng pinsan mong yun? Naku, baka mamaya madamay ka pa. Inamin niya na sa akin na totoo yung chismis noon pero pinili niya namang ayusin yung sarili niya. Kaya ayon, pumasok na lang siya bilang kasambahay. Malapit lang daw talaga siya kay Mang Edwin dahil mabait naman talaga yon, diba? Matulungin pa. Hindi tayo nakakasiguro kung nagsasabi nga siya ng totoo. Kapag nandun ka na rin, magiging sunod-sunuran ka na lang sa kung anong gusto niya. Ngayong ikaw na lang, sarili mo na lang ang iisipin mo. Pwede ka nang bumalik sa pag-aaral. Kaya mo namang pagsabayin yun, hindi ba? Maghanap ka na lang ng ibang... Oo, pero hindi ba't mas maganda kung tatanggapin ko yung alok ni ate? Isa pa, hindi naman araw-araw maayos ang kita natin ah. Maswerte na kung meron tayong mayuuing malaking halaga mula sa basura. At saka, hindi rin ako gaanong maalam pa sa ibang trabaho. Buti doon matuturuan ako ni ate. Ay, sabagay, may punto ka naman dyan. Basta, kung ano man maging pasya mo, susuportahan kita. Basta mag-iingat ka at huwag mo ipapahamak yung sarili mo, ha? Pasensya ka na, Lara, ha? Wala kasi talaga akong tiwala dun sa ate Marinel mo na yun, eh. Mabait si ate. Bigyan mo lang siya ng pagkakataon para mas makilala mo pa siya. Teka, kunwari ka pang pagalit-galit kay ate, crush mo naman yun? Huy, sinong nagsabi sa'yo niyan? Sinabi mo kaya yun sa akin noon. Nakalimutan mo na? Ay, tumigil ka nga. Sa pogi kong to, sa tingin mo hindi ako makakakita ng mas maganda kaysa sa kanya? Kung maghahanap din lang ako ng babae, sisiguruhin kong matino, tsaka yung kaya kong iahon sa kahirapan. Maganda, sexy, mistisa, at higit sa lahat, may magandang trabaho. Sayang naman ang kapugian ko. Pogi mong mukha mo.
Ang taas naman ng standards ng kaibigan ko. San ka kumukuha ng lakas ng loob, ha? Bah, hindi na siya lugi dito, no? Doon pa lang siya magkakaroon siya ng boyfriend na pogi. Panalong-panalo na siya, di ba? Tsaka, alam mo ba, kahit nung elementary pa lamang tayo, ako naman talagang pinaka-pogi sa classroom, ah. Mula grade 1 hanggang grade 6, escort ako. Hindi ba? Naalala mo pa ba yun? Huy, Lara! O ba't, nasan na yung kausap ko? Lara! Hintayin mo ako! Anak ng teteng naman, oh! Makalipas ang isang buwan, napilitan ng pumayag si Lara sa gusto ng kanyang pinsan. Ipinagigiba na kasi lahat ng kabahayan sa squatters area na kanilang tinitirhan, kaya naman wala na siyang ibang mapupuntahan. Matagal ka nang nabanggit sa akin ni Marinel. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako nangangain ng kasambahay, basta ginagawa lamang na maayos ang trabaho niya. Isa pa, nandito naman si Marinel para turuan ka dahil alam na alam niya na kung anong dapat gawin at kung ano mga gusto ko at ayaw ko. Sige na, dalhin mo na mga gamit mo sa kwarto ng ate Marinel mo. Agad namang iginiya ni Marinel ang kanyang pinsan sa kwarto nito. Kita mo, sabi ko sa'yo pareho silang mabait ni Mang Edwin eh. Tingnan mo naman kung gaano kaganda tong kama natin at itong kwarto natin. Malayong-malayo sa hinihigaan natin na sahig na sinapinan lang ng karton at kumot. Salamat, ate. Ang totoo, nakakatakot dahil sa dami ng mga babasagin at mamahaling gamit dito. Baka mamaya, ano ka ba naman? Hindi ka na bata. Isa pa, basta maging maingat ka lang sa paglilinis mo. Kapag malapit ng susunod na pasukan, kakausapin ko si Madam Antonia tungkol sa pag-aaral mo. Pwede ka naman magtrabaho pagdating mo dito sa bahay. Siguro, kapag alam mo na rin ang pasikot-sikot dito, madalas na ako dun sa junk shop para may katuwang si Mang Edwin. Tamad na rin kasing pumunta dun si Madam kaya, ayun, lagi akong nandun. Lulubog lilitaw rin kasi yung dalawang mokong na tauhan nila eh. Wala namang problema, ate. Basta, ituro mo muna sa akin lahat at saka yung ibang gamit nila sa kusina. Ayaw ko kasing makasira o mapagalitan eh. Nakakahiya kung sakali. Alam mo naman, mamahalin ng mga gamit nila. Ano naman ang ibabayad ko kapag nakasira ako? Baka kulang pa yung sahod ko na pang isang buwan. Ikaw talaga? Sige na, magbihis ka na at maghahanda na tayo ng hapunan. Kailangan mo nang matutong magluto, ha? Naalala ko pa rin naman yung mga tinuro mo sa akin dati, ate. Tsaka, ang galing-galing ko kayo magprito. Makalipas ang halos 3 buwan, natutunan na ni Lara ang sunod-sunod na mga gawaing bahay, mula sa paggising niya sa umaga hanggang sa bago sila matulog sa gabi. Kung minsan, nagdadala siya ng pagkain at merienda sa junk shop para kay Marinel at kay Mang Edwin, pati na rin sa mga tauhan nito. Isang gabi, nang mapansin ni Lara na wala sa labas, ay dumiretso siya sa bodega dahil natitiyak niya na naroon si Marinel. Sa oras na yon, nakauwi na ang 2 tauhan ni Mang Edwin. Magsasara na rin naman kasi ang mga yon. Dadaanan niya si Marinel upang samahan siyang maggrocery at bumili ng gamot ni Aling Antonia para sa hypertension. Ngunit ng mga sandaling yon, hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Biglang napaatras ang dalaga nang maabutan ang mainit na tagpo ni na Marinel at Mang Edwin. Agad siyang nagkubli at hinawakan ang kanyang dibdib dahil sa labis na kaba. Hindi niya alam ang gagawin hanggang sa namalayan niya na lamang ang kanyang sarili na naglalakad papalayo sa bodega. Ni hindi niya na napansin ang noon ay tawag ng tawag sa kanya na si Joey na naglalakad sa may kalsada. Nang mahimasmasan, pansamantalang tumigil sa paglalakad ang dalaga at umupo para pakalmahin ang kanyang sarili. Patakbo namang nilapitan yun ni Joey na nangungupahan na rin, di kalayuan sa junk shop kasama ang kanyang lola. Huy, ano nangyari? Okay ka lang ba? Kanina pa kita tinatawag, di ka naman lumilingon. Pasensya na, ano kasi
Samahan mo na lang kaya ako sa bayan. May bibilhin lang ako. Sabihin mo muna kung bakit ganyan ang itsura mo. May nangyari bang hindi maganda? May nakita ka bang multo sa junk shop? Oo, meron. Nakakatakot. Basta, halika na. Huwag ka na maraming tanong. Agad nang sumakay ng tricycle ang dalawa at nanatiling walang kibo si Lara sa kabila ng napakarami at sunod-sunod na tanong ni Joey. Nakabili na lahat-lahat, hindi pa rin nakukuha nito ang sagot na gusto niyang marinig. Para ka namang others, niyaya mo pa ako rito, hindi mo naman pala ako kakausapin. Tsaka, ano ba't di mo masabi kung ano yung nangyari o nakita mo kanina? Ay, kahit kailan talaga, napakakulit mo. Ito na, sasabihin ko na, pero itiko mo yung bibig mo, ha? Wala akong pagsasabihin at sa ating dalawa lang to. Oo naman. Anong kala mo sa akin? Chismoso? Baka lang kasi madulas ka eh. Naniniguro lang naman ako. Si Ate Marinel at si Mang Edwin. Tama ang hinala mo noon. Meron nga silang relasyon kasi nakita ko sila kanina. Ay, huwag na nga. Kinikilabutan ako eh. Talaga? Ano yung nakita mo kanina? Ikwento mo naman. Tatalungin pa talaga ako? Alam mo na yun. May ginagawa sila milagro sa junk shop. Malay ko ba naman na makikita ko sila sa ganung sitwasyon? Inutusan lamang ako ni Madam Antonia. Naku, malaking gulo yan kapag nahuli sila. Baka mamaya madamay ka pa dyan. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Grabe, ibig sabihin, matagal na pala nilang niloloko si Aling Antonia. Grabe talaga yung ate mo ha, hindi man lamang tinablan ng takot. Napakagaling nila magtago. Alam mo, mukha lang maldita si Madam Antonia pero sa ilang buwan pa lang na nakakasama ko siya, mabuti siyang tao, mabait at matulungin. Mali si ate na pagsamantalahan niya yung kabaitan ng tao, pero mas walang konsensya yung asawa niya. Tumanda na siya't lahat, hindi pa rin siya nagbabago. Nang gabi rin yun, nang makauwi si Lara ay agad siyang inusisa ni Aling Antonia. Nadatnan niya ang mga yon, nakakain na. Mabuti naman at dumating ka na. Maupo ka na't kakain na tayo. Ay, siya nga pala, sabi mo dadaan ka ng junk shop para isama si Marinel. Pumunta ka ng junk shop? Ha? Ano po? Hindi. Naisip ko kasi pagod na si ate kaya dumiretso na lamang po ako sa bayan. Nung mga oras na yun, may kaba sa muka ni na Marinel at Edwin at pasimpleng nagkatinginan ang dalawa. Matapos kumain at magligpit ni Lara, tumungo na rin siya sa kanilang silid. Lara, pwede ba tayo mag-usap? Ano yan ate? May gusto ka bang sabihin sa akin? Oo, pero bago yon, sagutin mo munang tanong ko. Sigurado ka bang hindi ka dumaan sa junk shop kanina? Bakit? Kung dumaan ba ako, di dumaan ka nga. Oo, dumaan ako doon at nakita ko lahat. Alam ko na ang sikretong ugnayan niyo ni Mang Edwin, ate. Hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Napakabait ni Madam sa atin para traidorin mo siya at paglaruan. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo, Lara. Huwag ka makikialam sa diskarte ko kung ayaw mo makalimutan kung magpinsan tayo. Anong gusto mo, ate? Hayaan kita? Tapos ano? Anong mangyayari sa'yo kapag nalaman ni Madam ang totoo? Pwede kang mapahamak sa ginagawa mo. Mahigpit na hinawakan ni Marinel ang braso ng kanyang pinsan. Matagal kong pinagtrabahuhan para makuhang tiwala ni Antonia. Hindi ako tatanga-tanga para magpahuli. Alam ko kung anong ginagawa ko. Ngayon, kung kaya mo na ang sarili mo at hindi mo kayang sikmurain ang ginagawa ko, umalis ka na. Ewan ko na lang kung saan ka pupulutin. Baka nga gusto mo pa rin bumalik sa pamumulot ng basura eh. Sige, pero siguruhin mo na tahimik kang aalis. Kung ano man na nakita mo, hanggang dun na lamang yon. Naintindihan mo? Isa pa, hindi mo alam kung anong pwedeng gawin sa'yo ni Edwin sa oras na malaman niya na alam mo na ang tungkol sa amin. Kaya wala kang ibang dapat gawin kundi itiko mo yung bibig mo at umalis nang walang ibang sasabihin. Napakasama mo, ate. Hindi ko alam na aabot ka sa ganito. Naniwala ako na nagbago ka na pero nagkamali lang pala ako. Ang dami mong satsat. O ayan,
Isilid mo riyan ang mga gamit mo. Ikaw na malinis at dakilang birhen. Gusto ko bago ako gumising, nakaalis ka na. Kinaumagahan. Madam, nakita niyo po ba si Lara? Ibig ko pong sabihin, kung nagpaalam po ba siya sa inyo? Nawawala po kasi yung mga gamit niya, tapos nawawalan din po ako ng pera. Ano? Pagkatapos mo siyang tulungan, nagawa ka pa niyang pagnakaawan? Aba, hindi natin siya kailangan sa bahay na to. Hayaan mo't sa oras na makita ko siya, makakatikim siya ng maanghang na salita. Napaka-ingrata niya naman. Ay, huwag ka na umiyak. Mababawi mo rin ang pera mo. Ang mahalaga, huwag mo nang tulungan ang traidor mong pinsan. Kinagabihan ng araw ding yun, nasa labas ng bahay at pasimpleng nagmamasid si Antonia sa paparating na sina Marinel at Edwin. Nagtatawanan pa ang mga yon na animo ay may masayang pinag-uusapan. Nagpalingon-lingon pa si Edwin para masigurong walang tao at ninakawan ng halik ang dalaga. Nung mga oras na yon, nanlaki ang mga mata ng ginang. Ngunit tila ba naging estatwa siya sa kanyang kinatatayuan at ramdam niya ang pagbigat at pagkirot ng kanyang dibdib. Ilang segundo rin bago siya nakakubli sa gilid ng kanilang bahay. Ang lakas ng loob niyong pagtaksilan ako. Mga hayop, kung akala niyo maiisahan niyo ako, nagkakamali kayo. Pinaglalaruan niyo ko? Pues, makikipaglaro ako sa inyo. Mga hayop, mga taksil. Hinayaan niya munang kumalma ang sarili bago pumasok sa loob ng bahay. Siya na ang nagluto ng hapunan, kaya naman nadatnan niyang naghahain na si Marinel ng pagkain. Oh, mahal, saan ka galing? Kanina ka pa namin hinahanap. Maghapunan na tayo't na makapagpahinga na. Ay, nakakapagod ang araw na ito. Ang dami naming inasikaso at niligpit dun sa junk shop. Naiintindihan ko kung bakit kayo pagod, mahal kong asawa. Araw-araw ka ba namang napapalaban? Buti nga't kinakaya mo pa. Ay, anong ibig mong sabihin, mahal? Ito naman, kunwari ka pa. Ang ibig kong sabihin, proud na proud ako sa kasipagan mo. Kaya nga, mahal na mahal kita eh. Ikaw, Marinel, kung maghahanap ka ng asawa, siguruhin mong masipag para kaya ka ring buhayin basta walang sabit, ha? Alam mo, marami pa namang lalaki ngayon na kung umastay binata kahit may asawa at mga anak na. Ang mga ganong lalaki, katawan lang ang habol noon. Gusto lang nilang tumikim ng ibang putahe pero ang totoo, para ka lang din basura na anumang oras maaari niyang itapon. Huwag po kayo mag-alala. Wala pa po sa isip kong pag-aasawa. Masaya na po ako sa buhay ko ngayon. Masaya ho akong nagtatrabaho para sa inyo mag-asawa. Ang totoo po, napakaswerte ko dahil parang nagkaroon din ako ng panibagong magulang. Nakaka-touch naman yun. Anong masasabi mo, mahal? Nanay at tatay na pala ang tingin sa atin ni Marinel. Alam mo, totoo naman para ka na rin naming anak ni Edwin. Hindi ba, mahal? Okay ka lang ba? Teka, kukuha lamang ako ng tubig na maiinom mo. Ito na po. Ayan na pala eh. Magaling talaga tong si Marinel. Mabilis kumilos. Wala naman talaga akong masabi sa'yo. Ang galing-galing mo sa lahat ng bagay. Uminom ka pa, mahal. Yan. Ubusin mo nang may masmasan ka. Pangit pa naman ang pakiramdam na nasasamid. Yung iba nga, namamatay sa ganyan eh. Hindi pa ako pwede mamatay dahil magsasama pa tayo ng matagal, mahal. Hindi naman natin hawak ang ating mga buhay, kaya pwedeng mauna ka na. Biro lang yan, mahal. Huwag kang mapipikon, ha? Habang kumakain, nagkukwentuhan sina Marinel at Edwin, at masaya namang nakikidugtong si Aling Antonia habang pinagmamasdan ang mga kakaibang tinginan ng dalawa, na dati ay hindi niya binibigyang mali siya dahil sa malayong agwat ng edad ng mga yon.
Saksakan ka talaga ng bobo, Edwin, pagdating sa pambababae. Akala mo ba aalagaan ka ng kabit mo kapag walang-wala ka na? Tumanda ka na't lahat-lahat, hindi ka pa rin nagbabago. Tingnan lang natin kung sino magiging luhaan at magmamakaawa sa dulo. Ni isang kusing, wala akong ititira sa'yo. Mas gugustuhin ko pang pakinabangan ng mga anak mo ang lahat, pati ng mga apo ko, kesa sa makinabang ang surot na babaeng ito. Samantala, Ano na naman ang iniisip mo? Nakukonsensya ako. Alam mo, natatakot ako para kay Madam Antonia. Baka kasi, alam mo na, baka kung may anong pinaplano sina ate at Mang Edwin, o kaya kapag nahuli sila, ano kaya magagawa nila? Hindi ba? Huwag mo na nga isipin yung mga yon. Tama lang na umalis ka dun. Sabi ko naman kasi sa'yo sa amin ka na lang ni Lola. May nalalaman ka pang hindi pwede, nakakahiya. Yan tuloy, namumroblema ka na. Mahal ko si ate at bilang kadugo niya, natural lang na mag-alala ko para sa kanya. Pero walang ibang pinakita sa akin si Madam Antonia kundi kabaitan. Hindi ko alam kung anong iniisip niya nung bigla na lang akong umalis na hindi man lamang nagpapaalam. Ay, kapag nalaman niya pang pinagtataksilan siya ni ate at ni Mang Edwin, siguro iisipin niya na lahat na lang ng tao hindi niya pwedeng pagkatiwalaan. Sa tingin ko naman, base sa mga kwento ng lola ko, hindi na bago ang ganyang isyo kay Mang Edwin. Siguradong sanay na yun si Madam Antonia sa kataksilan ng asawa niya. Pero syempre, hindi niya yun hahayaan na ganun na lang. Siguradong may gagawin siya laban sa dalawa kung magkakabukingan. Ay, kailangan tuloy nating dumayo pa para maibenta tong mga kalakal natin. Pasensya na, pati tuloy ikaw, kinailangan ding mag-adjust. Okay lang yun, maliit na bagay. Tara na, sigurado naghihintay na sa atin si Lola. Buti nga, nandun ka sa amin Masaya-masaya palagi si Lola, kaya lang nakakapagselos na. Mukhang ikaw na ang paborito niyang apo ngayon. Pagbigyan mo na. Wala sobrang ganda ng bago niyang apo. Oo na, gaya-gaya ka naman Bakit ba? Panay ang tingin sa mukha ko ng mga nakakasalubong natin. Sa bagay. Sino ba naman ang hindi mapapatingin sa mukha ko? Tagatulak lang to ng kariton pero saksakan ng gwapo. Mukha mo. May uning ka kasi sa mukha. Hindi ko lang sinasabi. Bagay kasi sa'yo. Abat taran, kaibigan ba talaga kita? Anak ng teteng naman Akala ko pa naman nagagwapuhan na sila sa akin. Ay, kahit kailan ka talaga Nang sumunod na buwan, naging abala si Antonia at halos araw-araw ay may nilalakad yon. Sunod-sunod rin ang mga pinapipirmahan noon sa kanyang asawa. Bagamat pagod galing sa junk shop, hindi na nagtatanong pa si Mang Edwin kung para saan ang kanyang mga pinipirmahan. Ang alam niya lang, inaayos na ni Aling Antonia ang mga ari-arian na paghahatian ng kanilang mga anak. Bagamat laging umaalis ang ginang, malaya namang nagsasama at umaasta bilang mag-asawa sina Mang Edwin at Marinel. Isang araw, nagulat na lamang ang lalaki nang ibalita ng kanyang anak na wala na ang kanyang asawa na si Antonia. Ani ng kanyang anak ay naaksidente yon. Dahil sa matinding sinapit ay nagpasya yon na ipakremate na lamang ang kanyang ina. Pasensya na pa. Mas okay na to kesa makita niyo yung lagay ni Mama. Sigurado ko na hindi niyo yung kakayanin. Bakit kailangan iwanan niya ako sa ganitong paraan? Hindi man lamang kami nagkausap na maayos bago siya nawala. Mahal na mahal ko Mama mo. Antonia! Makalipas ang ilan pang buwan, tila wala lamang nangyari. Masaya nang nagsasama sina Mang Edwin at Marinel sa kanilang bahay. Hindi na yon nagtatrabaho pa dahil abala na sa gawaing bahay. Noon, pangarap ko lamang ang buhay na ganito. Hindi ko akalain na aayon din sa akin ang panahon. Ngayon, ako na ang makikinabang sa bahay na to. Pati na rin ang araw-araw na kinikita ni Edwin.
Ay, kung hindi lamang matigas ang ulo ni Lara, di sana magkasama pa rin kami ngayon. Bahala na siya sa buhay niya. Tinutulungan na nga, nag-iinarte pa. Kinagabihan, habang kumakain, biglang tumayo at kinuha ni Marinel ang isang puting sobre at iniabot kay Edwin. May nagabot sa akin yan kanina. Basahin mo nga kung para saan. Mukha kasing importante eh. Akin na. Teka. Hindi maaari. Paanong pinapaalis tayo dito sa bahay na to? Wala naman ako natatandaan na naibenta ni Antonia ang bahay bago siya namatay. Hindi kaya yung mga papel na pinapipirmahan niya sa akin ay posibleng may kinalaman dito. Pero bakit niya naman gagawin yon? Ang tanga mo naman. Pumirma ka na hindi mo binabasa. Paano na tayo niyan? Huwag mo kong tatawagin tanga na akala mo ay may alam ka, ha? Ay, wala akong ideya kung bakit niya gagawin sa akin to. Hindi kaya alam niya ng tungkol sa atin bago siya namatay? Ano sa tingin mo? Kung alam niya na, edi sana nagwala yun sa galit. Kilala kong asawa ko. Iba kung magalit yun at hindi niya magagawa magtimpi kung sakaling malalaman niya na may relasyon tayong dalawa. Ay, may alam kaya rito yung anak ko? Malamang, madalas nandun ang asawa mo nung nabubuhay pa siya. Baka naman pinagkaisahan ka lang nila. Habang nag-uusap ang dalawa, nakarinig sila ng mga hakbang mula sa sala. Isang babaeng nakasuot ng kulay itim ang noon ay naglalakad papalapit sa kanila. Nakalugay ang buhok at napakatingkad ng kapulahan ng mga labi. Ngumisi pa yun, sabay itinulak si Marinel sa upuan. Aray! Ano ba? Buhay ka? Mahal? Anong... bakit parang gulat na gulat kayo? At ikaw, babae, masyado ka talagang ambisyosa para umupo sa upuan ko. Feel mo na ba ang pagiging misis kay Edwin? Boba! Akala niyo maiisahan niyo ako? Nagsisimula pa lamang ako sa paniningil. Nang mga sandaling yun, bigla namang nakatanggap ng tawag si Mang Edwin mula sa isa niyang tauhan na nakatira malapit sa kanilang junk shop. Mang Edwin, nasusunog po yung junk shop. Ano? Paanong? Mukhang nakarating na sa iyo ang malaking sorpresa at pasabog ko para sa iyo, Edwin. Alam mo kasi, wala naman na talaga akong pakialam kung mambabae ka pa, pero ayaw ko namang makikinabang siya sa pera at kahit anong para sa akin, at lalong-lalo na para sa mga anak ko. Kaya kung pakikinabangan niya lang din, mas mabuti pang sunugin ko na lamang. At saka ano, ganun-ganun na lang, ang bagay sa katulad mo, nasa basurahan at nakikipag-agawan sa langaw, namumulot ng basura at sumusobra ka ng matanda ka! Aray! Ako pa talagang sumusobra? Para yan sa kasinungalingan at kalandian mo! Para yan sa tiwalang sinira mo! At itong tatandaan mo, pwedeng-pwede kitang ipakulong o di kaya naman ipatapon na lamang sa basurahan. Ang lakas na loob niyo na lokohin ako, pero saksakan naman kayo ng uto-uto. At ikaw, Edwin, kinasusuklaman ka na ng mga anak mo. Mula bata pa lamang sila, saksi na sila sa panloloko mo sa akin. Kung meron man akong ipinagpapasalamat, hindi naging katulad mo ang mga anak natin na lalaki. Dahil marunong silang magpahalaga ng pamilya. Sa kabila ng lahat na pagkakamali mo noon, nanatili akong tapat na asawa sa iyo, pero para harap-harapan niyo akong pagtaksilan. Walang kapatawaran ang ginawa niyong ito. Hayop ka! Hindi mo pwedeng gawin sa akin to! Pinaghirapan ko rin naman ang lahat na meron ako, ah! Mapapatay kita! Yan! Sige, tuluyan mo na yan. Nang matapos ng problema natin, hanggat nabubuhay siya, hindi niya tayo titigilan. Bago niya pa makuhang lahat sa atin, kailangan natin maisalba kung ano meron tayo at magtago. Hindi tayo pwedeng makulong. Patayin mo na siya! Nagpalingon-lingon si Marinel, sabay kinuha ang kutsilyo at sinaksak sa likod si Antonia.
Anong ginawa mo? Tinulungan lang kita. Pareho lang naman tayo ng gusto, di ba? Yun ay ang patahimikin siya. Kailangan na nating iligpit at linisin ang mga kalat dito bago tayo umalis. Isinilid nila si Antonia sa makapal na trapal at pinagtulungang isakay sa kariton na pinadala pa ni Edwin sa kanyang tauhan. Sir, ayaw ko madamay. May pamilya ho akong binubuhay. Ayan, malaking halaga yan. Siguro naman sapat na yan para sundin mo ang pinag-uutos namin. Sa halagang 30,000 piso na iniabot ni Marinel sa lalaki ay napalunok yun dahil noon lamang siya nakahawak ng ganoong kalaking halaga. Nanginginig ang kanyang kamay na kinuha yun sabay tumango at itinulak ang kariton kung saan naroon si Antonia sa loob ng trapal. Dinala niya yon sa tambakan ng basura at itinapon na walang nakakakita sa kanya. Nagmamadaling umalis ang lalaki at iniwan doon ang kariton, ni hindi nun nagawang hawakan at ibaba ang ginang at isama sa mga sari-saring basura na naroroon. Samantala, Uy, bagong-bago pa to ah. Teka, ano to? Lara, tingnan mo. Ano ba yan? Teka, paa? May paa? tinanggal nila ang trapal at nang makilala ang babae na noon ay naliligo sa sariling dugo, agad silang humingi ng tulong lalo na nang makilala nila yon. Mabilis namang may rumisponde na mga kapulisan na malapit laang doon at naisugod yon sa ospital. Kinailangang salinan ng dugo ang ginang sa dami ng nawala dahil sa may kalaliman nitong saksak sa likod. Maswerteng naagapan at natahi ang sugat nito at walang tinamaang maselang parte sa loob. Kinaumagahan, agad ring nagkamalay si Antonia at nagulat nang makita si Lara at si Joey nung mga sandaling yon. Anong ginagawa niyo dito? Lumayo ka sa akin. Katulad ka rin ng pinsan mong demonyo. Mga lahi kayo ng magnanakaw. Mga traidor. Kumalma lang po kayo. Hindi po totoo ang sinasabi nyo. Kami pa nga po nakakita at nagligtas sa inyo eh. Yan po bang sinabi ni ate nung umalis ako? Hindi po ako magnanakaw. Hindi ko lang po masikmura ang ginagawa nila at pagsisinungaling niya sa inyo, kaya nung pinagsabihan ko ho siya, nagalit po siya sa akin at pinaalis niya po ako. Tinakot niya po ako para hindi ako maglakas loob na sabihin sa inyo ang totoo. Sila po bang may gawa nito sa inyo? Oo. Pagkatapos ng kataksilan nila, ang lakas ng loob pa nilang gawin sa akin to. Mga walang puso. Babalikan ko sila. Hindi ako papayag na hindi nila pagbayaran ang ginawa nila sa akin. Maraming salamat sa inyo. Nung mga oras na yun, nagmamadaling pinasok ni Lola Dolor ang silid kung saan naroon si Joey at si Lara. Gayon din ang noon ay emosyonal na si Antonia. Bitbit nun ang isang sisidlan, sabay iniabot sa kanyang apo na si Joey. Salamat naman at nagkamalay ka na. Ayan, mabuti pa'y pakainin mo muna siya. Ako nagluto nitong arroz caldo. Siya nga pala, Lara, Joey, umuwi muna kayo at magpahinga. Bago umalis ang dalawa, nakisuyo si Antonia na ipaalam sa kanyang panganay na anak ang nangyari para maasikaso siya, gayon din ang mga bayarin sa ospital. Ramdam ko ang sakit na pinagdaraanan mo. Alam mo, lumipas man ang panahon, ang kagaspangan ng ugali ng asawa mo ay sadyang hindi na magbabago pa. Napakahayop pa rin ng Edwin na yon. Kung makapagsalita kayo, parang kilalang-kilala niyo siya. Anong nalalaman niyo tungkol sa kanya? Nagpakamatay ang bunso kong kapatid nang dahil sa kanya, matapos niyang buntisin at tanggihan ang bata.
Bago ka pa niya nakilala, marami na siyang pinaiyak at nilokong mga babae na matapos niyang pagsawaan at itrato na parang bagay na maaari niyang itapon at palitan. Pinili kong manahimik at kontrolin ang aking sarili na ipaghiganti ang aking kapatid dahil wala namang may kagustuhan na kitlin niya ang kanyang buhay. Pero dapat pala noon ko pa ginawa. Ngunit matagal ko ring dinala dahil hindi ko akalain na aabot sa ganito ang lahat. Kaya niyang patayin ang sarili niyang asawa. Hindi lamang siya, kundi pati na rin ang kabit niya. Siguradong nagtatago na sila ngayon. Ganon ba? Huwag ka mag-alala. Hindi naman nila mapagtataguan ang karma, ang balik ng ginawa nilang kasamaan. Gusto mo bang makaganti at sila ay pahirapan? Sabihin mo lamang, Antonia. Tutulungan kita magiganti. Matagal ko nang isinantabi ang kakayahan ko sa pambabarang. Ngunit ngayon, buo na ang loob ko na tulungan ka. Kung sana noon ko pa binarang ang asawa mo, maaaring natuto na siya sa kanyang mga pagkakamali. Wala naman akong dapat pagsisihan dahil meron akong matitinong anak. Sila ang nagbibigay sa akin ng respeto at pagmamahal. Tama kayo, hindi sapat na maubos ang kung anong meron siya. Kahit pa nga ipakulong sila, hindi pa rin sapat yon sa ginawa nila sa akin. Kaya oo, kailangan ko ang tulong niyo at hindi na ako makapaghintay pang pahirapan at pagbayarin sila. Makalipas ang 1 linggo, sa isang maliit na bahay na pansamantala nilang tinutuluyan. Anong nawawala? Hindi tayo pwedeng mawala ng pera. Saan mo ba kasi nilagay? Dito na lang tayo magtsatsaga sa mabahong lugar na ito? Babalik ako sa pangangalakal katulad ng mga kapitbahay natin dito? Yak! Posibleng nasalisihan tayo o baka naman ikaw ang nagtago. At ako pa talagang pinagbibintangan mo? Saan ko naman dadali ng pera na yon? Buiset, ano nang gagawin natin ngayon? Hindi ako makahinga na maayos. Bigla na lamang yun natumba sa kanyang kinatatayuan at nanigas ang kalahating katawan. Ano ka ba naman, Edwin? Huwag kang magbiro ng ganyan, hindi ka nakakatawa. Bumangon ka dyan. Wala na nga tayong pera, sumasabay ka pa. Anong nangyayari sa akin? Tulungan mo ko. Agad namang lumabas si Marinel para humingi ng tulong. Napahigain sa katre si Edwin. Kailangan mo siyang dalhin sa ospital. Baka kung ano pa mangyari dyan. Wala kaming pera. Wala na nga kami makain, pampagamot pa kaya. Ay. Makalipas ang ilang araw, lalo lamang lumala ang kondisyon ni Edwin. Siguradong nararanasan na ninyo ang unti-unting kamalasan na dumadapo sa inyong buhay. Para kayong mga bahay na unti-unting inaanay. Ipaparanas ko sa inyo ang pait at pasakit na nararapat ninyong maranasan hanggang sa magmakaawa kayo at gumapang sa lupa na humihingi ng kapatawaran at manlilimos ng buhay. Mula ng gabing yun, maliban sa pagkaparalisa ay may mga tumubo na rin na kung ano-ano sa katawan ni Edwin, partikular sa kanyang dibdib, tiyan at sa pribadong bahagi ng kanyang katawan. Humihiyaw yun sa sakit na animo ay sinisilaban. Ano ba? Hindi ka ba tatahimik? Napapagod na nga akong dumiskarte para may makain tayo tapos ganito palagi ang madadatnan ko. Tsaka ano bang... Tumahay ka na naman sa salawal mo. Nakakadiri ka talaga. Mamatay ka na. Pabigat ka lang sa buhay ko. Agad niyang kinuha ang timba na may lamang tubig at galit na binuhusan ang lalaki. Yan ang dapat sa'yo. Buisit ka.
Ang baho-baho mo! Pabigat ka lang sa buhay ko! Mamatay ka na sana! Pagkatapos kong sundin lahat ng gusto mo, ngayong wala na akong pakinabang sa'yo. Ganitong gagawin mo. Isang pagkakamali na nagpatukso ko sa'yo. Isa kang malaking pagkakamali sa buhay ko. Hindi mo ako madadala sa paawa at kadramahan mo. Bahala ka na sa buhay mo. Ilang sandali lamang, bumulwak sa bibig ng lalaki ang napakaraming dugo at may tumagos na mga kalawanging pako sa kanyang leeg. Anong gagawin ko? Baka isipin nila ako pa may gawa nito. Ay, kailangan ko nang umalis. Kinuha niya ang bote ng gaas at posporo, sabay ibinuhos sa dingding at sinilaban, na agad namang nagliyab. Patawarin mo ko, Edwin. Mas mabuti nang mawala ka sa ganitong paraan at mas okay na rin na matuluyan ka. Hirap na ako sa sitwasyon natin. Magsisimula akong ulit. Gagawa ako ng paraan para kumita ng pera. Bakit pa nangyayari sa akin to? Nakakainis. Buwisit na buhay to. Humingi siya ng tulong sa mga naroon na nag-aakalang aksidenteng nasunog ang pinagtagpi-tagpi na pansamantala nilang tirahan kasama si Edwin. Bagamat kapos ay inabutan nila si Marinel ng pera nang manghingiyon ng pamasahe, hanggang sa makalikom siya at tumungo muli sa karatig lalawigan. Doon, nagtrabaho siya sa isang bar at muling naging suki ng kung sino-sinong kalalakihan. Isang gabi, habang kausap ang isang lalaki at hinahaplos-haplos niya ang malaking braso noon, ay bigla siyang napaatras. Ano yan? Napakabaho naman ng hininga niya ba yun o utot? Buwisit. Lugi pa yata ako sa ibabayad ko rito. Nakakadiri. Magkwento ka naman. Ang gwapo mo, ano? Siguro ang dami mo ng... Miss, sorry emergency lang. Babalik na lang ako sa susunod. Bye. Anong nangyari doon? Bakit parang nasusuka siya? Ay, makapunta nga muna sa CR at makapag-retouch. Pagpasok sa banyo, nakatayo siya at humarap sa salamin. Sabay tinitigan ang kanyang sarili. Napaatras ang babae nang may bigla siyang nakita sa salamin. Ang duguan na si Antonia at ang noon ay sunog at tila ba na aagnas na umuusok pa na si Edwin. Lumayo kayo! Huwag kayo lalapit sa akin! Wag! Samantala, habang hawak ni Lola ang kamay ni Antonia, malaya nilang pinagmamasdan habang naglalakbay ang mga nangyayari kay Marinel. Ang sarap-sarap niyang pagmasdan. Nararapat lamang yan sa kanya. Masyado na siyang maraming kasalanan at kailangan niyang pagbayaran ng lahat. Siguradong sabik na ang impyerno sa kanyang pagdating. Samantala, habang nanginginig ang tuhod dala ng takot, ay hinawakan niya ang kanyang muka. Anong nangyari sa muka ko? Anong mga to? Bakit ang lalaki ng bukol at ang sakit? Ang tiyan ko! Tulong! Aray ko! Tulong! Anong nangyayari sa akin? Hindi ako makahinga at ang initin! Kinaumagahan, nagising yon sa isang maliit na silid sa bahay ng kanyang amo na malapit lamang sa bar na kanyang pinagtatrabahuhan. Mabuti naman at nagising ka na. Alam mo, mas mabuti pang umalis ka na lang dito. Magpagamot ka. Sino pa mangangaas na customer na i-table ka? Sa lagay mong yan ay hindi doktor ang kailangan mo kundi isang albularyo. Sigurado mangkukulam mo o mambabarang kung tawagin ang may gawa niyan sa'yo. Wala na ho akong mapupuntahan. Tulungan niyo naman po ako. Ay, sa dami kong dapat asikasuhin, abala ka lamang. O ayan, 500. Makakaalis ka na at huwag ka nang babalik dito, ha?
Ay, naku, napakabaho. Daig mo pa nabubulok na patay na daga. Pasalamat ka at pinadala pa kita dito. Dapat sa'yo dun sa basurahan eh. Amoy nabubulok na itlog ka na. Walang magawa si Marinel, kundi ang magpalakad-lakad na lamang habang tila nawawala sa kanyang sarili. Ginawa ko lang lahat para lang makaahon sa hirap ng buhay. Pero paulit-ulit lang akong hinahabol ng kahirapan at kamalasan. Ayoko na. Pagod na ako sa buhay na to. Mas mabuti pang mamatay kaysa araw-araw ko makita ang sarili ko sa ganitong kalagayan. Kung sino man na may gawa sa akin nito, baka nga dapat lang to sa lahat ng ginawa ko. Tama si Lara. Ipapahamak ko lamang ang sarili ko. Sana nakinig na lamang ako sa kanya. Hindi ko na kaya. Tama na. Nagliparan ang mga insekto mula sa butas-butas na katawan ng dalaga. Napakrus ang mga nakakita at ang iba ay nagsitakbuhan dala ng takot. Isang matanda ang lumapit sa babaeng noon ay wala ng buhay. Isang mabagsik na mambabarang ang may gawa nito. Kaawaan ka nawa ng Diyos, ngunit marahil ay malaki ang iyong kasalanan para pagdaanan mo ito. Dahil walang nakakakilala ay mga opisyal na lamang ng barangay ang nagpalibing sa labi ng babae na hindi na halos makilala dahil sa kahindik-hindik na itsura. Matapos umalis ang mga insekto na tila ba nanahan sa kanyang katawan. Samantala, makalipas ang ilang taon, marami nang nagbago sa buhay ni Aling Antonia, gayon din sa matalik na magkaibigan na sina Lara at Joey. Tao po, Madam Antonia! Tuloy kayo. Naku, mabuti naman at naisipan niyong dumalaw. Kumusta na kayo? Pareho na ho kaming may maayos na trabaho. Kayo po, kumusta na? Masaya naman ako. Nandito sa akin yung isa kong apo. Dito na siya pinag-aral ng meron naman daw ako makasama. Lagi rin namang dumadalaw yung anak ko dito. Ay, siya nga pala, may sadya ba kayo? Nandito ho kami para kunin sana kayong ninang sa kasal. Ninang sa kasal? Teka, sinong mag-aasawa sa inyo? Ang totoo po, kami po ni Joey. 5 taon na po kami. Ewan ko nga ho ba, sa dinami-dami ng lalaki, sa kanya pa rin po pala ako mapapamahal. Para namang hindi ka masaya, babe. Sa part pa lang na may pogi kang asawa, panalo ka na dun. Hindi mo lang talaga maamin sa sarili mo na patay ka sa akin eh, no? Mukhang malakas yata ang hangin mula sa labas, Pero alam nyo, natutuwa ako para sa inyo. Maswerte kayo sa isa't isa. Pareho kayong may mabuting kalooban. Ikaw, Joey, mahalin mo ng lubos ang magiging asawa mo, ha? Lalo na ang magiging mga anak ninyo. Huwag mong hayaang masira ang masayang pagsasama nyo dahil lamang sa tukso at panandali ang kaligayahan. Ang mabuting asawa, hindi nasusukat sa pagbigay ng pinansyal na pangangailangan. Marami kayong pagsubok na pagdadaanan, ngunit kung mananatili kayong tapat sa isa't isa, hindi nyo pagdadaanan ng naranasan ko sa taksil kong asawa. Noon pa man po, nagpupursige na ho ako sa buhay, hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa pamilyang pinapangarap ko kasama si Lara. Kaya ngayon, aalagaan at pahahalagahan ko ang bawat sandali at oras na magkasama kami. Hindi na nga po ako makapaghintay na makasal kami. Kasi alam ko naman na patay talaga siya sa akin. Oo na, sige na. Ay, kahit kailan talaga gwapong-gwapo ka sa sarili mo, no? Kaya napapaniwala na lang din talaga ako na gwapo ka eh. Paano po, Ninang? Goods na po ba tayo? Oo naman. Goods na mga inaanak. Masaya ako na maging parte ng inyong pamilya. Masaya ako para sa inyong dalawa.
Matapos makausap si Madam Antonia ay magkahawak kamay na lumabas sila ng tarangkahan at nakita ang isang bata na nagtutulak ng kariton na may lamang mga kalakal. Nagkatinginan sila at kapwa na pangiti ng mga sandaling yun. Buti na lang nagsumikap tayo. Ayokong maranasan ng magiging anak natin ang mga paghihirap na pinagdaanan natin. Tama, at mabait sa atin ng Diyos. Tinulungan niya tayo makaahon sa tamang paraan. Ay, siguro kung nakinig sa akin si ate, kasama pa rin natin siya hanggang ngayon. Siguro, maayos na rin sana ang buhay niya. Hindi mayaman pero hindi na rin isang kahig, isang tuka. Saka, kung nasaan man siya ngayon, sigurado ko na naiintindihan niya na ako. Ano man na nangyari sa kanya, hindi mo na kasalanan yun. May sarili siyang isip at buhay. Parte yun ng mga naging maling desisyon niya. Kaya, kalimutan mo na. Tingnan mo na lang ako para di ka na nag-iisip ng kung ano-ano pa. Sus, magsisimula ka na naman ha. Sasampalin na kita dyan. Salamat, babe ha. Mahal na mahal kita. At oo, ikaw ang pinaka-pogi sa lahat. Okay na? Happy na? Alam mo bang ngayon mo lang sinabi yan? I love you, Lara. Huwag ka nang aatras sa kasal natin, ha? Panindigan mo ako. Huwag mong sasayangin ang magandang lahi na maaari kong... Magandang lahi pala, ha? Ewan ko sa'yo. Yon! Isa na namang malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Maraming salamat po ulit sa inyong suporta. Pasensya na po, wala po muna tayong shoutout. Meron lang aasikasuhin si Enteng. Babawi po ako bukas, promise yan. Again, maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.